volume. Yun po yung basihan kung magkano yung pwede natin kitain. Kapag tayo ay magme-member at magpapa-membro din ng iba. Okay? So ito naman yung builder package, dalawa din yung option. Option 1 is tigda dalawa po ng lahat ng produkto. So 12 po yan. 2 of each of the 6 products. So dalawang vitamin C, dalawang glutathione, dalawang moringa, dalawang rescue 5, green light, dalawang Xantho, no? And the product vouchers, 10 naman po. 10 vouchers of 50% off. Yung option 2 naman, magkaiba lang ng konti, nadagdagan siya. Nadagdagan ng vitamin C, nabawasan naman ng isang glutathione. So, isa lang yung Pink Angel dito. Tapos dito naman, pareho na siya sa Xantho, dalawang Rescue 5, dalawang Moringa, at dalawang Green Light. And the same, 10 product vouchers na tig 50% off. Okay? Now, there are basically 6 simple ways to earn. 6 na paraan kung paano tayo pwedeng kumita dito sa sa HBR compensation plan. Una, yung pag-retail. Ito, medyo matagal na po. I think nabanggit ni Rose. Matagal na ako sa negosyo to. Maraming magagaling. Gagaling talaga nila magbenta. Bilib nga ako eh. Okay? Dito pala, pwede ka nang kumita na malaki. Iba, yumayaman pa dyan sa pag-retail. So, ibig sabihin yan, dahil member ka na, yung mga susunod mong bili at member's price, so yung discount mo, kapag binenta mo siya ng non-member's price o yung tinatawag na SRP, Suggested Retail Price, yun yung pwede mong tubuin. So, hindi ko na muna masyadong i-detalye to, but basically, ito, pwede tayong kumita ng 20 to up to 50% profit each product. Okay? So, yan po yung way to earn number 1. Ito naman yung pangalawa, yung tinatawag na direct referral commission. Well, simple lang to. Ibig sabihin, pag tayo mismo ang nakapagpasali ng ibang miyembro, no? Meron tayong tinatawag na direct referral commission. Now, dito sa HBR, merong konting pagkakaiba. May tinatawag kami graduated commission. Ibig sabihin, parehong package, pero depende lang kung ilan na ang bilang ng nare-refer mo directly, tumataas. Tumataas ang iyong commission. No? So, sa package 1 or starter package, yung unang dalawa mo, meron kang 300 pesos. Okay, nasa mga 10% yan. 10% ng 2,998. Yung pangatlo at yung pang-apat mo, na marirefer mo dito directly, meron kang 400. So, tumaas. So, hindi na bago yung package. Ang nabago lang, dumami lang yung iyong napapasali na dito. So, habang tumataas o habang tumadami, lumalaki yung commission mo. Pwede kang umabot ng up to 500 pesos. So, ibig sabihin nga, pag nakalima ka na, up to infinity, kahit ilan pa yan, meron ka ng 500 every time you successfully referred, okay, directly yung starter package. Okay? Na-gets nyo? Yes. Okay. Dapat lang kasi member ka na, diba? Na-represent mo na to. Okay, yung builder package naman, ganun din. Okay? Yung unang dalawa, 800. Yung pangatlo, pang-apat, 900. Yung pang-lima, same walang nabago sa package na inaalok natin. Nadagdagan lang yung bilang na nare-refer natin directly. Lumaki yung commission natin. Umabot na tayo ng 1,000 pesos per. So, ano yung pang-anim? Ano yung pang-pito? Whether starter or package, it's either 500 pesos or 1,000. So, ang tanong, lagi naming binabanggit to, bago kami magpatuloy, pwede bang, dapat ubusin ko muna yung 5 starter, tsaka 5 package 2, or 5 builder? Hindi po. Pwedeng salit-salit. Ibig sabihin, yung una, okay, kinuha niya, package 1, or starter, meron siyang 300. Yung pangalawa niya, ito po, builder package, so meron siyang 800. Yung pangatlo, starter package, meron siyang 400, dahil yung pang-apat niya, okay, kasi dito siya bumabagsak sa category na to, yung pang-apat, builder package. So, 900 pesos. Itong pang-lima, builder package din ang kinuha ni Kat, halimbawa, 1,000 na. Si Rose, okay, package itong kinuha rin, meron na siyang 1,000. So, hindi ka na po bababa. Once na hit mo na yung 5,
eh hindi ka na pupunta sa 300 or yan na lagi. Okay? Ganon din sa builder package. Basta nakalima ka. Pwede nga, 4 na ano eh. Halimbawa, 5 starter. Yung pang-anim mo, builder, 1,000 ka pa rin. Okay? So, yan yung second way to earn. Number 3, yung tinatawag na sales match bonus. Ibig sabihin, ito to, okay? Meron kang dalawang grupo, nasa kaliwa mo, left team mo yon, tapos meron kang kanan, right team mo yon, no? Meron kang corresponding income bukod. So kumita ka na ng direct, on top of the direct referral commission, meron ka pang sales match bonus. Ibig sabihin yan, halimbawa ikaw to, napakilala mo si Ma'am Cora, tapos niligay mo siya sa left, kasi nasa sayo yun eh. Ikaw yung makakapili, ikaw yung magsasabi, okay, itong si Ma'am Cora lalagay mo sa left ko. Itong si Ben, baka Benji ata to. Okay, Ben, no? Naligay mo sa right mo. Yung BV niya na 100, nag-match dito sa 100 BV, meron kang 400 pesos. Paano nangyari yan at bakit? Well, una, kapag package 1 po, okay, katulad ng direct referral commission, meron tayong graduated. Habang dumadami yung bilang nagsi-sales match, or in other words, yung nagpapares, tumataas yung iyong sales match bonus. So sa unang 10, 400. Sa pang-11 hanggang 20 na sales match or nag-pair, tumataas 500. 21 and above 600. Alam nyo, dito pa lang, nung nakita ng mga, syempre, mga una namin pinesentahan to, nakikita na nila very, very different. And when I say different, hindi lang siya kakaiba, napakalaki. Okay, mataas. Ito yung tinatawag yung safety net. Okay? Ibig sabihin, nare-rewardan ka habang dumadami yung iyong mga tao, left and right. No? Kapag builder package naman, pag builder package ka on the left, okay, builder package on the right, yung unang 10 mo, first 10 pairs, 1, 2. Yung 11 to 20th, 1,500. Yung 21 and above, 1,800 pesos. Okay? Power ba? Power? Okay. Number 4, no? Yung tinatawag na team builder bonus. Ito yung additional income. Again, every time na pinag-uusapan natin another way to earn, this is on top. Ito, bukod dun sa nabanggit na natin, ito dagdag pang income. Okay? Yung team builder bonus, dalawa po yan eh. Yung team builder bonus at may tinatawag kami team builder, ito, plus. Yung team builder, ito po yan. Ito, yung unang hilera. Yan po yung tinatawag na level 1. Kapag inabot mo yung team builder plus, yung commission mo aabot sa level 2. Anong ibig sabihin po niyan? Para mag-qualify ka sa bonus na to, kaya po tinawag na team builder, ang pinag-uusapan na po natin, walang starter. Okay, puro builder. Di ba dalawa po yung packages natin? Isang starter, magkano yung starter natin? Naalala nyo ba, ma'am? 2,988. Kulang 3,000. Yung dalawa po, ma'am, hindi pa kayo members naman? Hindi pa, okay. Naalala nyo, di ba dalawa yung natin, package, no? Isang 2,998, tsaka yung pangalawa, 8,998. Okay. Ito po, ang pinag-uusapan natin, yung 8,998. Okay? Ibig sabihin, lahat, okay, magmula sa'yo, at yung pag-uusapan natin mga napasali mo dito, lahat po sila naka-builder. Or, nakapag-upgrade. Mamaya pag-uusapan po natin, kasi pwede yun eh. Mag-umpisa ka sa starter, and eventually, tuturuan namin kayo kung paano makapag-upgrade hanggang umabot kayo sa builder na yung package nyo. Pwede yun. Okay? Pwedeng may ilalabas ka, pwede rin wala. Mamaya, pakita na. So, ikaw, naka-builder package ka, whether nakapag-upgrade ka, or naglabas ka ng additional para maging builder ka, or automatic, yan ang kinuha mo kaagad. Nag-builder package ka kaagad. So,
Ito si Ma'am Cora, si Ben, si Mar, si Jean, si Kat, si Ma'am Rose. Okay? Lahat sila nakapag-builder or na-upgrade. Pag nangyari yan, ang sinasabi ng team builder bonus, meron kang additional income. Halimbawa, itong 10,000 na to, 5,000, 20, etc. Yan po yung sales match bonus. Yun yung third way to earn. Ito yan eh. Okay? Now, yan yung sales match bonus. Ngayon, kapag nag-sales match bonus si Cora, 10,000, ang sinasabi ng team builder bonus is meron kang additional 10%. Kumita siyang 10,000, may extra ka 1,000. Hindi nabawasan yung kita ni Cora. Ikaw ay nadagdagan. Bakit? Kasi direct referral mo siya. Okay? Again, how to qualify? Ikaw, builder package, may dapat minimum kang 5. 5 direct. Na lahat ay builder package din. Okay? Tanong, hanggang kailan para maabot ko to? May time frame ba? Actually, yung level 1 po, wala. Pwede ka abutin ng 2 buwan, 6 na buwan, 2 taon. It's up to you. Walang pilitan dito. Okay, so it's up to you. Hanggang umabot ka, saka ka lang magkakaroon ng ganitong team builder bonus. Pero, kung gusto mo umabot sa, eto kasi mga direct mo to. Okay? Sila kapag nag-direct, okay, hindi mo na yung direct ha, direct po ng mga direct nyo. Ibig sabihin, yung first level yung mga direct, nakapag-direct sila, level 2 nyo na po sila. Level 2. Baka hindi nyo nakilala yan. Most likely, hindi nyo nakilala. Direct sila ng direct nyo. Level 2. Sila ay kapag kumita din ng kanilang sales match bonus, ikaw, meron ka ding additional 10%. Paano yun? Paano ko makakaabot? Doon po yung plus. Yun po yung plus. Ang ibig sabihin ng plus, ito, hindi mo inantay. Tinrabaho mo siya. Within 45 days, inabot nyo yung team builder plus status. Ibig sabihin yan, within 45 days, upon the date of registration, nagawa nyo, ikaw ay builder package. Yung una mong 5, naging builder package din sila. Aabot na yung income mo dito. Okay? Now, alam nyo, 1 month ago, or higit lang, 1 buwan, no? 1 month and 2 weeks ago, pinag-uusapan pa lang po namin ito. Wala pa pong sumasali. Wala pa. Wala pa nga kaming PowerPoint eh. Naalala ko yun, nandun si Bisami, nandun si Coach Benji, okay, si Ma'am Rose. Whiteboard, actually mas maganda nga sulat eh. Talagang feel na yung presentation, no? Pero, syempre, sa kanila, ako alam po, this will work. Pero syempre, sa mga nakikinig, kaya to? Pwede bang gawin ito? Alam nyo, nakakatuwa, meron dito, may mga, in 6 weeks, kumita na ng 100,000 pesos. 75,000 pesos. Kanina may nag-message sa akin, taga Kuwait. Okay? Sabi niya, Sir, alam niyo ba, proud na proud siya, mamaya pa, nasa telepono ko. Sir, na ako? Team Builder Plus. Ibig sabihin, nagawa niya in 45 days. Ngayon, hindi ko lang alam hindi pa naman ganun karami. Okay? Pero ang ibig sabihin lang nun, kung nagawa na ng iba, kaya ng iba din? Yes. Okay? Coach, parang ikaw, isa ka ata din. Nachamba, sir. Matindi to si Coach Benji, tsaka sila Ma'am Rose. Kasi sila yung mga unang nakakita dito. Sila talaga nakikinabang. Okay? Dito. Pero hindi naman to unahan. Okay? Ito ay seryosohan. Kung ikaw ay sumali, hindi mo sineryoso ka agad, baka hindi ka pa masyado kumikita. Pero kakasali mo lang, sineryoso mo, pwede kang kumita ka agad. Depende po. Depende on our belief level. Okay? Mamaya kwento ko sa inyo ano yung nangyari sa akin dito. Bakit? Medyo matapang ako. Okay, magsalita pagdating sa ganitong negosyo. Now, ito naman, Unilevel. Itong Unilevel na to, medyo, sa akin, yun yung gusto namin ituro dito sa HBR. Yung tinatawag na consumer base. Ibig sabihin, napalaki mo yung grupo mo, every month, nagpo-consume sila ng mga produkto. Ngayon, 6. Pero madadagdagan pa tayo ng marami pang produkto. Okay? So, when people are consuming products at na-build mo yung organization mo, tuloy-tuloy yung income mo. Ito, dito po ako,
kumita din ako sa binary, pero dito kumita ako na malaki-laki. Siyempre, hindi naman appropriate, banggitin ko pa yung pangalan na yun. Pero yung company na kung saan ako galing, I did that for 8 years kasi medyo matagal na ako hindi nasali sa ganitong industry. Okay, 6 years ago, hindi na ako nag-network marketing or nag-direct selling. Nasa real estate na ako. So, si Rose, nadala ko nga sa mga gumagawa ko ngayon, mga townhouse. Okay, I'm building a resort in Los Baños, patapos na. Right? Papagawa ko ng bahay sa Los Baños. I'm a contractor developer. Build and sell yung negosyo ko. Kumita ako dahil sa negosyo ko. Okay? Lalo na sa uni-level. Bakit? Because there came a point, my net worth was almost 800,000. 800,000 down na yung ano ko. Tanong, kilala ko ba lahat yun? Hindi. Ang kilala ko doon, 3. 5 ang inimbita ko. Yung 2 sabi, kayo na lang. Yung 3 sumali. Pero doon sa 3 sumali, isa lang ang nagseryoso. Yung taong yun nagseryoso, dumating yung pangalawang buwan, sabi ko, ayos ako yung upline, pero mukhang lalaki pa. Doon ako nagseryoso. Nagseryoso pa yung una kong taong nagseryoso kesa sa akin. Medyo na-challenge ako. Sabi ko, teka muna, dapat ata magtrabaho na ako. And that's where I started. From 5 people na naimbita. Kasi hindi naman lahat ng iimbitahin mo sasali. Tama ba yun? Yes. Okay? Kasi hindi naman lahat handa pa eh. Siyempre may mga kanya-katay iniisip na, tama na, okay ba talaga to? Narinig ko na to. Well, hindi natin masabi. We never know where life can really bring us. Kasi ako, dumating ako sa point, noong time na yun, sumali ako dun sa kumpanya. Literally. Okay? Literally, walang, actually, okay pa yung wala eh. Okay lang yung wala eh. Pero yung baon ka at negative, yun yung dinanas ko nung una akong sumabak sa uni-level na napakaliit ng puhunan. Reminds me a lot about HBR. Maliit ang puhunan. Kaya napalaki namin. So, 8 years. Ako lagi kong bukang bibigyan. Pag nag-represent ako dati, sabi ko, kahit na wala na sumali. Kahit wala na sumali. Tuloy-tuloy. Minimum. Medyo maganda yung income every single month. Kahit wala nang sumali. Kasi every day, every month, may nagko-consume. Ako personally, 8 years po ako doon. Yung may mga ilang business partners ako, napakilala ko kay Coach Benji. Kung 7 years silang kasama ko, kung 6 years silang kasama ko, walang paltos yun. Ako hindi ako pumaltos. Every month I maintain. Medyo malaki yung mini-maintain ko. Pero ang average maintenance doon, nasa mga 2,000, 3,000 Ako malaki. Nasa mga 30, 40,000 every month ako. Ako yun, kasi malaki yung network ko eh. Right? Malaki yung sinusuportahan kong grupo, kaya malaki yung mini-maintain ko, and that's why I'm able to earn that much every month. Tanong, bawi ba ako? Kasi sweldo na ng tao yun, 30 to 40,000. Ayaw sabihin, next time na lang, next time. Basta maganda. Sino dito gustong kumita ng 100,000 naman? Siyempre kami. 200,000. Half a million pesos. Okay. Hindi, ganito Alam nyo, yung lagi kong binabanggit ko kay Ma'am Rose, kay Coach Benj, pag nagpapataas ako ng kamay, alam niyo hindi para sa akin yan. Kasi pakarami ko ng presentahan, sa totoo lang. Hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Iba nga lingwahe, may translator ako eh. You know, when I travel to, let's say, Thailand, wala nang nag-i-English doon. Walang letrang ganito. Walang ganyan. Walang ganyan. So, syempre, pag nagpe-present ka doon, may translator pa ako. Sa Indonesia. You know? Indonesia, as you know, it's the biggest Muslim country in the world. Diba? Halos yung population nila tumumbas na sa Amerika. Nasa 220 million na sila. Tayo 110. So, doble yung populasyon ng Indonesia. Ayun, laki-laki ng network ko doon. Pero, hirap ako doon. Bakit? Kasi, di sila nag-i-English eh. Ngayon, medyo, na dumadami-dami na. Bakit? Kasi ang daming Pilipino doon. I don't know kung sino nakarating na po ng Indonesia sa inyo. Yes? May kakilala sa Indonesia? Wala? Pero narinig nyo na Indonesia yan? Yes. yung Indonesia na yun, pag Pilipino nakatira sa Indonesia, asahan nyo, hindi po
usually, pag pumupunta ng Hong Kong ang Pilipino, ang Pilipina, anong tawag sa kanila? Yung trabaho nila. Karamihan sa kanila ano? Sa Hong Kong, Singapore. Ano? OFW. OFW po. Pero anong kategorya? Anong tinatrabaho nila doon? Nasa ano ba sila? Nasa executive level? Ganyan. Karamihan. Ano po? Hindi totoo. Kasi nakapunta na tayo ng Hong Kong, di ba? Paglinggo doon sa ano? Sa Central, I don't know, narinig nyo na yung lugar na yan. I-google nyo o i-YouTube nyo. Filipino OFWs, Hong Kong, Central. Kahit nyo lang i-type nyo, Google or YouTube. Hindi ko lang sa TikTok. Okay. Nakikita nyo, libo-libo, grabe. Libo-libo. Day off nila kasi pag Sunday. Monday to Saturday, trabaho na. Yun lang yung talagang libangan nila. Pero alam nyo sa Indonesia, hindi. Pag ikaw, Pilipino, pumunta ka ng Indonesia, hindi ka papasok ng domestic helper. Bakit? Kasi sa Hong Kong, sa Singapore, ang kalaban ng Pilipino sa pagiging domestic helper, mga Indonesian. So, sa Indonesia, hindi na nila kailangan ng domestic helper. Are you with me? So, pag yung mga Pilipinong nakakahalubiro ko doon, iba sila. Presidente ng kumpanya, managing director, senior vice president. Iba. Expat. Ibig sabihin, sweldo niya, 10,000 dollars, ha? May paaral, may pakotse, may pabahay. Kaya pag yung mga kapwa Pilipino nakaka-network ko sa Indonesia, ibang level. Ibang level sila. Nakaangat, nakatingala yung mga Indonesia kapag may Pilipino nagsasalita ng English, nagtuturo sa kanila, bilig sila. Sa Hong Kong, hindi masyado. Kapag Pilipino, kahit ako, doon talagang magsusuot ka talaga dapat ng Rolex eh. Magbibihis ka talaga, pupunta ka ng tindahan. Minamata ka eh, kasi Pilipino ka eh. Alam niyo yun? Mabigat. Nangyari na sa akin. Sabi ko, excuse me, can I see this one? Pupunta ako sa tindahan. Okay, hindi ako nakabihis masyado. May pera naman ako. May credit card ako, napakalaki na pwede kong ipambili. Pero sasabihin, why you buy? Sabi ko, yes, and why you buy? If you don't buy, you go. Ginaganon ka. Bakit Pilipino eh? Medyo masakit yun, di ba? Anyway, iba talaga. Nothing against them, it's just that medyo mababa ang tingin nila sa Pilipinas. Sa Indonesia, gustong-gusto ko nag-network doon. Ako balang araw, gusto ko umabot yung network natin doon. Kasi kayo, pag naranasan nyo makapag-network at matino at napapakita nyo na dapat pakinggan ka, mga Indonesians makikinig sa'yo. Kahit iba lingwahe ko. Bakit? Ako kahit sinong kausap ko, Pilipino, Indonesian, Thailand, Malaysian, Singaporean, kahit sino, all the way to Europe. Sa Europe, nung pumunta ako, pinapunta lang ako doon 2 days, nandun ako 1 week eh. Hindi ko alam, magli-leaders training ako. Ako lang mag-isa. Yung mga tao doon, mga 6'5", 6'8", ang lalaki ng pag ginakap ako, nandito yung ulo ko eh. Nayakap ako. Pero nakakatawa, nakikinig sila sa'yo. Alam bakit? Kasi gusto din lang guminhawa buhay nila. Yung tinanong ko sa inyo, sino dito gustong kumita ng pera? Kahit anong lahi yun, nagtataas ng kamay. Kaya nga sabi ko, it starts with awareness. Meaning, ikaw ba, okay lang ba sa'yo na aminin na gusto mong kumita din? Yes. Para sa iyo, sa pamilya mo, lalo na. Sino dito yung familiar sa Shangri-La Mall? Yung food court dyan. Diba lahat ng mall may food court? Pumunta ako, napakatagal ko lang hindi nakapunta dyan. Okay. Meron akong... May tumataya pa ba sa inyo ng ano? May tumataya pa ba sa inyo? Okay? Kasi may mga naniniwala pa rin dun. May kinuhanan ako ng picture. Hindi ko alam bakit ko napuna siya. May umupo sa katabi ko. Pinicturean ko siya. Okay? Sabi ko, sensya na, hindi na ako nagpaalam. Pinicturean ko siya. Alam mo, nung sa picture nakita ko, may sinusulat siya. Alam ko yung ginagawa niya, tumataya siya. May edad na yon. Ako sigurado ko yung pagtataya niya ng loto, hindi para sa kanya. So in other words, there are times where we just need to just be honest sa sarili natin na magbabaka sakali ako.
Alam ko, marami na nabigo sa ganitong negosyo, marami na na-scam. Una-una, hindi po kami scam. Kitang-kita nyo naman. Kahit paano may opisina, although maliit lang. No? Alam ko, maliit. Kaya huwag nyo nang sabihin sa akin maliit yung opisina na. Alam namin. Okay? May susi ako, bibigo ka kay Rose, tsaka kay Miss Ami. Pakikita ko yung office na kukunin natin sa baba. May pwede tayong kunin, building pa nga eh. Pero magpalaki muna tayo. Okay? Pero tingin ko, magkatulungan tayo, matutupad ko. Yung kompla na pinag-uusapan natin, sinakita ko na eh. Bakit? Sipin mo 6 weeks. May kumita na ng maganda-ganda 6 figures. May mga nag-rank advance na. Eh dati pangarap lang to, di ba Coach Rod? Di ba pinag-uusapan lang natin to? Team builder. Si Coach Rod, little-little sa team builder eh. Eh ngayon, may nakaka-team builder na eh. Di ba? So, basta trabahoin mo, magiging team builder ka din. Team builder plus pa, pag inabot mo yung 45 days. Anyway, balik tayo dito sa Unilevel. Alam nyo dito, pag naintindihan nyo to. Sa ibang aspeto ng compensation plan, excited ako, pero dito ako excited. Although yung iba hindi pa naiintindihan masyado to. Kasi ito yung ano eh, kumbaga, dito ka talaga, dito ka na magtsatsaga. Fast income yun, yung direct, yung sales match, tapos yung team builder, gandang income. Pero ito, dito ka talaga yayaman. Doon kikita ka na malaki. Dito ka yayaman. Okay, sa Unilevel. Kapag package 1 ka, pwede ka umabot ng 6 levels. Ibig sabihin yan, paano ka kikita dito yung mga downlines mo, nasa network mo, okay, gusto nilang kumita, okay, at gusto nilang pag nag-consume sila at pag bumili sila, meron ka tinatawag na Unilevel income. Bakit nila din gagawin yung ginagawa mo, mag-maintain ka every month? Eh kasi gusto natin every month may kita tayo, kahit na hindi tayo mag-recruit. Ang mabigat kasi kapag ikaw na pasali sa isang programa na puro recruit lang ang inaatupag natin, dadating yung araw, ang laki ng income mo this week, next week, 0. Pwede yun. Eh dito pag nabuo mo to, at pag nagawa natin ng tama, yung income mo sustain, sasabihin mo, kahit na hindi lumaki network ko for the next 6 months, buhay ang pamilya ko. Are you with me? Yes. Okay? So, yan yung Unilevel. Explain na lang namin mamaya yan. Ito kasi yung pang-anim, yung rank advance. Iba kasi pag nare-recognize ka sa efforts mo, sa tinrabaho mo, talagang, kasi ang pag-angat sa buhay, hindi madali ito, kaya to. Pero hindi siya madali. Kaya pag ikaw ay nag-rank advance, tinrabaho mo. Hindi biro yun. So we need to recognize natin yung kumpanya, alam yun. So, paano ba siya mag-rank advance dito? Ang maganda dito, pag ikaw ay nag-advance sa iyong rank, okay, hindi ka lang mabibigyan ng t-shirt, jacket, certificate, okay, may cash bonus. Siyempre sa umpisa, hindi naman ganun kalaki. Kasi yung unang-unang pagdadaanan mo yung team builder or team builder plus, dapat may minimum kang demand direct. Kahit anong package okay? Pero pag team builder, syempre dapat puro builder yan. Ito, yung unang rank is field manager. Ibig sabihin, naka 100 pairs ka na. 100 on the left, 100 on the right, nag-match yan, meron ka 100 pairs. Sa tingin nyo ba may nakapag-rank advance dito? Yes. Sino? Coach Benji. Power! Coach, sabi ko nga, hindi madali tinatrabaho. Pero alam ko yung iniisip ng iba. Kaya pala ni Coach Benji. Kakayanin ko din niya. Pero tama yun. Maganda yung ginawa ni Coach Benji. Nanguna siya, parang pinakita lang niya, kinaya ko kaya niyo rin. Are you with me? Yes. So hindi siya imposible. Dati pinag-uusapan lang namin to Sabay-sabay tayo. Pero hindi naman to sprint, 'di ba, sa karera, sa takbo may maikling karera. Hindi naman to. Hindi to sprint. Marathon to. Okay? Kaya coach, may marami ng sa'yo So marami. Nakasunod na, sir. Okay? Which is a good challenge. Maganda, sunod ito. 300 pairs, may 10,000 ka.
Kapag may 750 pairs ka, may 20,000. Coach, may tanong na ako. At yung mga yung mga nakasali na dito, sa tingin nyo ba achievable to? Yung mga to? Yes or Yes, sir. Yes or no? Yes. Yung 100 pairs, ano ba, 6 na linggo, kulang-kulang. Sabi mo ng 5.5 weeks. Sa tingin nyo, pwedeng iklian yun. May mga pwedeng sumali ngayon at gawin lang nila ng 4 na linggo, Yes, sir. 3 linggo, baka nga 2 linggo. Depende po eh. Kasi syempre, dati ano ba yung preba na totoo to? Wala. Wala nga kami PowerPoint eh. Wala nga sila nakikitang office. Nagpe-present kami. Papel, whiteboard. So wala. Product nga wala eh. Wala akong pinakitang product sa kanila. Ang malupit niyan, si Rose, inimbita si Ami. Sa bahay na ako nag-present kay Ami. Tama ba yun? Hindi pa nga niya alam. Sabi niya, sige, sali ako. Hindi ganun. I mean, at least ngayon, masasabi niya, totoo pala. May kumpanya, may opisina, may produkto, may planta. Okay? Magkakaroon na. May mga nakaka-team builder, may mga nag-rank advance na, may makakakuha ng, saan ba to? May paraffle pa tayo. Magiging masaya po dito. Ang gusto namin, masaya kayo. Okay? Hindi lang sa benepisyo ng produkto, pero sa Complan and many other aspects of the business. Nag-uumpisa pa lang ang HBR. Sino dito may balak maging milyonaryo? Taas ang kamay. Yes! Hindi, balak lang naman. Wala naman masama. Sigurado ka, Okay. sir. Para sa akin lang, maganda yan. Pag nagbabalak kayo, may paalala lang ako. Ito pa rin nyo. Yes. Bakit? Kasi marami na nagbalak eh. Balak ko sanang ganito eh. Balak. Alam niyo yung mga nagsasabi, hindi natupad yun. So kung kayo nagbabalak, isa lang ang paalala, tuparin nyo. Kaya nyo. Kaya dito eh. Okay? Sino dito yung nakapunta na ng manufacturing plant partner ni HBR, yung Compact? Kasang kamay? Nakapunta na kayo? Ikaw nakapunta ka na rin? Nagpunta ka kailan? 3 pa lang yun. Kailan to? 2 weeks ago. O sila 4 weeks ago. Kahapon, meron. Kahapon ka, pumunta. Kumusta? Okay naman. Totoo ba meron? Yes. Tao ba yung mga ano doon? Mga artista ba yun? Nakita niyo yung mga products? Hindi nakita. Nag-lab ground pa kayo? Buti pa kayo kasi kami hindi. Ayos sir, wala. Oo, yung Tayo wala eh. No? Yung unang-una wala eh. Babalik Kami nila coach. Babalik tayo doon coach ha. Hindi. Okay. Sa atin sinukat yun eh. Pero sila na una nagsuot. Anyway, sige. Ako excited ako pag may umabot na ng 750 pairs, 1,500 pairs, tapos may mga downline silang yun yung importante doon eh. Hindi lang ikaw yung nakaka-achieve nun eh. May mga downline ka din na humahabol sa'yo, na habang humahabol sa'yo, ikaw umaangat ka lalo. Tama ba yun? Yes. Ikaw ba may mga humahabol sa ilalim mo? Marami na sir Ito eh. si G, ikaw, field manager ka na ba G? Hindi ba? Kunting sundot na lang, sir. Mga ilang sundot na lang. 6% na lang yun, sir. Yun, 6%. Grabe. Inikilabutan ako. Gusto ko narinig. Bakit? Kasi nung unang nakinig sa akin si G, hindi niya lang kung sasali siya o hindi eh. Di ba, Coach, naalala mo yun? Yes sir. Sa SM North, Opo. si G, ano kaya to? Kasi sulat-sulat na sa whiteboard. Itong presentation na to. Itong exacto to. Nabutan mo ba yun? Sulat-sulat pa pala. Hindi man na. PowerPoint ba? Anyway, so habang umaangat ka sa rank, meron kang laging cash bonus na all the way up to 10 million pwede kang magkaroon. Okay. Pero bukod pa sa kinita mo kasi coach, yung kinita mo 3,000, magkano yung kinita mo sa 100 pairs? Magkano kinita mo sa direct ngayon kumikita ka pa sa team builder bonus. Yes sir. So, ang liit naman, 3,000. Hindi po, may kinita na siya dyan. Okay, si G, malapit na dyan. May kinita na siya doon. Bonus lang to, bonus lang to, bonus lang, bonus lang, bonus. Bonus lang po yan. May kilala ko. Galing sa Unilab, 20 years. Ang ano niya, bonus niya, 1 million, retirement niya. Ito, hindi mo kailangan trabahoin ng 20 years.
Nasa yan. Walang time frame. Kung gusto mong bilisan, pwede. Kung gusto mong bagal, nasa iyo din yun. Yan ang ibig sabihin. Ito yung parang retirement bonus na kulang sa industriyang to. Iniisip mo, kung ako pumasok dito, sigurado ko, ito kuha ko to. I'm sure. Anyway, yung last page, i-explain lang natin. May mga konting ano lang tayo, reminders. Anong klaseng compensation plan yung meron tayo dito sa HBR. Sa HBR, yung package 1 or yung starter, yung 2998, meron siyang income cap. Okay, ibig sabihin nun, kasi gusto natin malaki ang ating compensation, meron lang tayong capping na tinatawag. Hanggang 68,000, pwede na yon. Bakit? Kasi sa halagang 2998, pwede kang kumita up to 68,000. Wala naman time frame yun. Okay? Pero hanggang doon ka na lang ba? Hindi. Bakit? Kasi kung gusto mong ituloy yung kita mo, halimbawa, inabot mo na yon. Okay? 68,000 ka na. Eh gusto mo pa ituloy. Eh usually ganun yun eh, di ba? Umabot ka na ng 68,000. Okay? Coach, lumagpas ka na ba dito? Hindi. Lampas na sir. Okay, anyway, so, hindi siya nagyayabang, totoo yun. Okay, kasi usually pag magsasatang yan, yabang ni Coach Ben, hindi siya mayabang. Ano lang, nagiging example lang siya. Okay? Required ka lang, kapag ikaw ay nag-umpisa sa starter, kailangan ka lang mag-upgrade. Pero dito po, sa HBR, compensation plan, pag inabot mo yung 68,000, pwede kang mag-auto-upgrade. Ibig sabihin, hindi ka na po maglalabas sa bulsa. Inabot mo na eh. So, inabot mo na yung 68,000. 10% po kasi sa bawat encashment mo. Halimbawa, kumita ka ng 10,000. So, hindi ka pa nagsi-68 ha. 10,000 pa lang ang kinita mo. Halimbawa lang, total. I-encash mo yun. Okay, sino dito yung nakaranas na encashment? Okay, nakapag-encash na kayo? Yes, Ikaw? sir. Wala pa. Ikaw? Malapit. Rose. Malapit na. Si Rose, syempre sigurado. Kailan ang request dito? Every? Monday. Kailan ang bahayad? Friday. Walang paltusyon ha? Yes. Okay. Anyway, yung auto-upgrade, ibig sabihin niya, yung 10,000 nag-request ka. 10% sa 10,000, which is 1,000, mapupunta sa upgrade fund mo. Hindi na pupunta po sa kumpanya yun, ha? Sa'yo po yun. Makikita nyo, nasa dashboard nyo yun. Okay, nakikita nyo, naiipon yun. Ngayon, pag yun ay umabot sa 6,800 automatic, ikaw ay upgraded. Wala kang ginagawa. Tinatrabaho mo lang, tuloy-tuloy lang. Hindi ka nag-iisip, ako magpa-flash out ba ako? O, hindi, automatic. Wala ka nang iisipin. Naku, paano yan? Eh, naabot ko na, uutang na ako kay Stakis ko, uutang na ako sa ako. Hindi na ganun. Kasi ang hirap kasi umutang eh. Bakit? Actually, sa totoo lang, mas mahirap magpautang. Okay. Huwag na natin pag-usapan ng utang. Dito, hindi mo na kailangan gawin yun. Automatic, upgraded ka. Ibig sabihin nun, eh may package ka na mapupunta sa'yo worth 200 BV. So, si sponsor mo, kikita na naman 500 pesos yan. May 500 pesos siya. Okay? Siyempre, may volume siya, may BV siya. Ang volume niya is 200 BV. So, yung mga uplines mo, kikita din. Pag nangyari sa'yo, ganun din, kikita ka din. Okay? Now, kung ayaw mong antayin to, kasi may mga iba na nag-upgrade. Okay? Rose, may mga nag-upgrade, di ba? Miss Ami, may nag-upgrade. Ibig sabihin, hindi na nila inaantay yung 68,000. Yung kusa sila mag-manual, tama ba yung coach? 6,000. So, pwede rin yun. Option yun. Makakatipid ka nga ng konti eh. Kasi 6,000 lang yun. Pareho din po yan, upgrade. Ibig sabihin, mapupunta ka na dito. Pero balikan lang natin muna to ha. Tapusin na natin. Ang package 1 or starter pack, ang ano lang yan, ang maximum income potential is 68,000. Pero kada araw, may maximum kang 16 pairs per day. So, pag umabot ka ng 18 pairs, 20 pairs, malakas na grupo mo, sayang. Sana either mag-upgrade ka na or sana sumali ka na kaagad sa builder package. So, yan po yung starter package. Maganda yan. Okay? Pero ito mas maganda. Yung package 2, builder package. If you ask me, ito yung, kasi gagawin mo lang din naman to eh. Ito na.
Tumiretso ka na dito. Ako lang yun, ha? Okay? Anong ibig sabihin nito? Halos pareho din yung features, pero lumaki lang yung mga numero dyan. Kasi hindi ka na 68,000 na. Yung 8988 ko, ang maximum income potential niyan is 208. Paano kung inabot mo na yung 208,000? Katulad nito, although hindi ka na mag-upgrade, ikaw ay mag-reactivate lang. Pero, hindi na 10% ang napupunta sa fund mo, hindi na upgrade fund. Ang tawag dito, reactivation fund. So, kumita ka na ng 10,000. 5% niyan, itinatabi ng kumpanya automatic kasi nag-encash ka eh. So, limbawa, nag-encash ka ng 20%. 20,000. 5% nun is 1,000. Yung 1,000 mapupunta dito. Kapag nakapag-ipon ka na ng ganitong amount, okay, reactivated ka na. 0 na ulit, up to 208,000 na ulit. So, ganun lang yun. Hindi ka naglalabas galing sa bulsa mo. Sa'yo pa rin yan, tinatabi lang para, di ba, just in case, kasi alam niyo naman, maraming ganun, marami kami nakakausap na hindi nakapag-ipon. Hindi nila matuloy yung negosyo, problema. Okay? Eto hindi. Tsaka maganda dito, di hamak na mas malaki ang pwede yung kitain dito at everyday, maximum mo, 48 pairs ka per day. Okay, maganda or medyo maganda? Napakaganda, sir. Ayan. Basta matindi yan. Gumagana. Actually, ang importante sa Complan, hindi ano itsura niya sa whiteboard or sa projector or sa laptop. Ang magandang Complan, gumagana. Nagagawa ba ng tao? Naintindihan yun? Yes, sir. Ang dami-daming kumpanya. Dumadating dito, galing sa Amerika, galing sa Canada, galing sa Malaysia, galing kung saan-saan. Ang gaganda. Grabe. Nakikinikinig yung mga nakikinig. Hindi naman magawa. Yun ang problema. Ito nagagawa ba? Yes, sir. Nararamdaman nyo eh. Hindi ka kailangan maging magaling, kaagad. Although dapat gumaling ka. Kasi sa totoo lang, kadalasan talo ng masipag ang magaling. Magaling nga siya, tamad naman. Ang masipag, talo lagi yung magaling. Ang maganda, magaling ka na, masipag ka pa. May diskarte pa. Madiskarte pa. Kami, when I interview employees, dalawa na tinatanong ko. Number 1, ikaw ba ay madiskarte? Anong ibig ko sabihin? After 6 months ka nagtrabaho dito, anong masasabi ko tungkol sa'yo? Masasabi ko ba ikaw ay may diskarte o wala? Kasi pag wala, huwag ka na sumali sa organization. Kasi hinahanap namin, may diskarte. Sa negosyo, ganun din yun. Ang mga magagaling na negosyante, na talagang nabubuhay ng maayos na buhay. Actually, kahit hindi nga negosyante, may mga empleyado, madiskarte. Basta may diskarte ka, buhay ka. Lalo na dito. Pangalawa, sa tinatanong ko, pag nag-i-interview ako ng empleyado, ikaw ba ay tampuhin? Narinig mo yung tinanong ko? Kasi ikaw, negosyante ka, ikaw ay walang diskarte, matampuhin ka, huwag ka na magnegosyo. Sa networking ganun din. Sa empleyado namin, I apply that. Kasi minsan may mga maririnig kang hindi magandang pakinggan na mapepersonal mo. Pero hindi naman ka talaga pinepersonal. Na personal mo lang ang ibig sabihin. Are you with me? Yes. May kausap ko kanina umaga. Ano lang po ito ano lang, kwentuhan lang, no? Sabi ko sa kanya, ang pananaw ko ganito eh. Ang hirap magsabi kung ang isang bagay ay tama o mali. Kasi mahirap. Sa ibang tao, tama ginawa mo. Sa ibang tao, mali ginawa mo. So, anong gagawin mo? Wala na lang. Hindi mo pwede tayo mabuhay ng naninimbang tayo. Baka mali gawin ko, baka tama, baka mali, baka tama. Hindi mo maintindihan. Okay, sa akin, para mawala yung ganong isipan, ang nakatatak sa puso ko, sa isipan ko, simple lang. Lahat ng bagay na mangyayari sa buhay ng tao, walang ibig sabihin. Yun na lang. O, di ba? Okay. Hindi pa tayo tapos, ha? Inaantay lang nung bagay na yon na nangyari sa'yo na walang ibig sabihin, na bigyan mo siya ng ibig sabihin. Kinikwento ko, ako nasunugan kami ng bahay. Pwede akong magmukmok, pwede akong ma-depress, pwede akong tamarin sa buhay, pwede akong magalit sa Diyos.
Okay, pwede ako maghanap ng masisisi. Or, pwede ko sabihin, Lord, alam ko sa nangyaring to, kinakausap ko. Sa nangyaring to, kailangan ako magpakatatag. Ginigising mo ko na ito, bagong buhay mo to. Gusto ko, ayoko na yung bahay mo na yan. Hindi maganda. Gusto ko magpatayo ka na mas maganda. Yes. Gusto ko yung buhay mo mas maganda. Are you with me? Yes. So ano ibig sabihin nun? Iisang pangyayari, dalawang pwede mag-iibig sabihin. Katulad nito, itong presentation na to. Pwede mong sabihin, ay walang kwenta. Narinig ko na yan. Or sabi mo, pwede. Kahit gulong lang. Kasi yung pwede na yan. Sabihin nyo nga pwede. Pwede. Pero hinaan nyo lang. Pwede. Kasi yung mahinang pwede na yan, pwedeng balang araw, Lumakas. lumakas yan. Pwede mong sabihin, balang araw, nangyari na, at nangyayari na, at gusto kong pakita sa inyo na pwede, pwede, naaabot na namin. Hindi pa nga nagtatapos yung ano eh. Ang sinabi ko, alam nyo, October, gawin natin to. Bakit? Kasi gusto ko masaya ang iyong Pasko. Abot pa eh. Ngayon, no? Ilang days pa? Ilang araw? I mean, whether you celebrate Christmas or not, ang karamihan ng tao sa buong mundo, gusto niyang masukat anong nangyari sa buhay niya nung taon na yon sa katapusan ng taon niya. Anong tapos ng taon niya? Maganda ba o malungkot siya? Depende yun eh. Kaya iba, sige, maganda naman ang pananaw, babawi ako next year. Sino yung gusto mong gawin yun? Babawi ako next year. Yes! Wag mo na, kasi meron pa tayong December 7 pa na. Huwag kayong magmadali kasi may promo pa eh. Diba? Huwag yung muna tapusin yung taon. Ang daming pwede mangyari kaya. May pwede mangyari ba sa 7 araw? Yes. Marami. Sa 14 na araw? Yes. Marami. 21 days mahigit pa eh. Ay, hindi, mali ako mag-compute. 31 eh. So, ibig sabihin, meron pa tayong 24 days. Ang haba nun. Huwag tayo magbilang ng araw. Sa English yan, sabi dyan, don't count the days. Make the days count. Even at night. Kung kailangan magpuyat ka, puyat ka. Nagpuyat ka na naman dati, hindi ka kumita, di ba? Diba? Magpuyat ka na may nangyayari sa buhay mo. Sa bawat direct mo, pwedeng doble o pwedeng may 50%. Di ba? Naranasan mo naman mag-double income dito? Yes, sir. Kinabutan talaga ako kasi iba yun ha. So, halimbawa, nakapaglima ka na. Nakalima ka na, whether 5 starter yan, yung susunod mo pag builder ka, magkano yung direct mo ngayon sa December? Hindi pa kasi dapat mag-qualify ka. Basta pag-uusapan natin yung mechanics. Pero pag nagawa mo yon, yung susunod mo, tama, 2,000. Ay, hindi biro yun ha. 2,000. Kagabi po, kami ng wife ko. Okay? Siyempre ako, bilang lalaki, ayoko nag-grocery. Alam niyo kung bakit? Huwag na. Hindi na ako nagchichichili ah. Hindi na ako nagsosoft drinks. Ang dami kong dinaanan. Alam nyo kung ano binili ko? Sabon lang tsaka toothpaste ko. Pero yung ano namin, 15,000. Ang 15,000 yun pag nag-grocery ka, baliwala. Hindi naman baliwala. Pero, dati kasi ang 15,000, ang dami-dami mong mauwi eh. Tama ba yun? Yes. Actually, 5,000 lang eh. Marami ka na mauwi dati. Yung 5,000 ngayon, ewan ko lang ha. Naintindihan nyo? Yes. So pag bawat direct mo, 2,000, hindi biro yun. Wala namang humihinto sa'yo mag-direct na mag-direct eh. Ang daming positive na pwedeng mangyari. Maging builder ka mo man lang. Tapos kasi kaya mo, pwede mo ano eh. By the way announce ko lang ha, yung commission nyo, pwede nyo nang gamitin pang upgrade yun. Anyway. Mamaya, marami pa tayong announcement. So, eto, tapusin lang natin ha. May mga key features tayo. One name, one account tayo lang dito. Sabihin, gusto natin kasi mag-abroad. Okay? Kasi sa ibang bansa, hindi tayo pwedeng mag-multiple accounts. No? Pangalawa, meron tayo tinatawag na extreme left, extreme right. Ibig sabihin lang po niyan, explain sa inyo ng mga nag-imbita nyo,
dito po, talagang magkakaroon ng tulungan. Bakit? Kasi wala silang lalagyan iba kung hindi sa ilalim mo eh. May maaambunan at maaambun ka eh. Maambunan ka eh. May spillover eh. Okay? Well, pangalawa, hindi tayo makakamadam, medyo mahirap. Pangatlo, actually marami pang magandang features. Update natin tong presentation. Marami pang magagandang features. Okay? But anyway, hindi talaga tayo nag-purpose. Si Rose talaga inumpisahan. Magte-training. Pero sana nakita nyo kung ano meron yung HBR sa kumpanya, sino mga may-ari, sino mga nagpapatakbo, produkto, sino yung mga kapartner ng kumpanya. Okay? Yung complan at mga key features niya. Okay? Kasi yung susunod na slide is this, no? Papasalamat lang. Welcome to HBR. Break tayo sandali Break lang po tayo sandali. Medyo masikip eh kasi si Ami kasi ang daming in-order na pamigay eh. No? Anyway, break muna tayo sandali. Yung iba, kakasalit, kakapasok lang, kakadating lang. I'd like to welcome you. Of course, nag-umpisa na kami. Kani-kanina, nagawa na namin yung presentation. Ngayon, magkakaroon tayo ng maikling break. And then, we'll resume our orientation training for today. Thank you very much. 5 minutes. Balik tayo. May CR dito sa loob, sa labas, may